Hi everyone, I'm Bangaw TV. Gumagawa nga po ako ng vlogs and tutorial tungkol sa iba't ibang uri ng products. Yan po yung binabags ko. Nagpo-promote po ako ng iba't ibang uri ng products. Kung bago lang po kayo dito sa channel ko, pwede po bang pakihingi ng kaunting subscribe dyan and paki-likes and share po sa gusto pong magpa-promote ng products. Pwede naman po. Contact na lang ako ninyo dyan sa ah, dito sa YouTube channel ko. Then, yung i-vlogs ko po ngayon, kung kayo po ay palainom or nagiinom po kayo ng iba't ibang uri ng alak at gusto niyo yung cheaper price in Tagalog, cheaper price, mura lang yung halaga. Wala pang 100 pesos, malalasing ka na. May enjoy mo na yung sarili mo sa pag-iinom ng alak. Ito po ang Ginebra San Miguel. Ginebra San Miguel po makakabili kayo sa mga sari-sari store, sa mga wholesaler kagaya ng Pure Gold, SM, mga nabibiling mga alak po dyan sa SM. Then sa mga wholesaler po na kung kayo ay wholesaler ng mga paninda, ito po pwede bang pakisama ninyo? Kasi alam niyo ba ito, meron di ba may nabibili tayo dun sa tindahan na yung gin or uh, Ginebra San Miguel, may 75 pesos doon, mabibili ka sa sari-sari store. Yun ay mabibili mo lang sa wholesaler, mga 55 ganon, or 70, or 69 ganon. Tapos, pag bininta mo, pwede mong gawin na 75 to 74. Ito naman po, mabibili mo ng 54 sa wholesaler. Then, pwede mo sa pagbinta ng 60. Ito, depende sa price ng kuha ninyo. Kung medyo mataas yung price ng wholesaler, medyo pinapatungan ng mga sari-sari store kasi isa na rin sa nag-aupa sila ng tax. Bayad pa nila sa pamasahe pag sila namamalingke sa tricycle or sa jeep. Bayad consume sa mga transpo. Kung malayo yung kanilang bahay, siyempre magbabayad sila ng mas mahal na transpo para mamili or pa-deliver o ride. Kaya magbabayad sila ng tax. O kung bumabayad pa sila ng pisto nila, o diba? Tatlo-tatlong binabayaran nila na yearly. Kaya pinapatungan nila yung mga products para lang sila tumubo, kumita, at ma-divide nila yung mga gastos nila, gaya ng transpo nga, gaya ng tax, business permit, nire-renew na taon-taon yan para ikaw ay bigyan ng business permit, etc. Kung malaking business mo, may BIR, ganun. Yan. Ginebra San Miguel, kung kayo po ay gusto ninyong malasing kaagad o gusto ninyong ma-enjoy yung sarili niyo. Kasi iba't iba tayo ng taste pag sa pag-inom. Meron na mga tao gusto ay red wine. Yung mga red wine, gusto nila ang red wine. May mga tao na gusto nila ay white wine, kagaya nitong gin o GSM Blue. GSM Blue, di ba, white wine, o Ginebra San Miguel, ganun. Yung mga ay ano pang white wine natin, coconut wine, di ba? Yung mga original na coconut wine ang bibilihin nyo. Kung kayo ay may sari-sari store, huwag kayong bibili ng coconut wine na walang tatak or piki na coconut wine kasi may namatay na nga dyan ng, sa balita, coconut wine, di ba? Original niyan, doon kayo bumili sa mga kilala nyo mga brand. Kagaya nito, Ginebra San Miguel. Ito, mas matapang ito pag yung iniinom ko, matindi ang tama nito kasi maliit siya, di ba? Mas matindi ang tama nito dun sa malaki, yung 75 pesos yung bibiling sa tindahan. Subukan ninyo uminom itong maliit na ito. Saka i-combine ninyo sa malaki. Mas madali kang malasing dito sa Ginebra San Miguel. Then, Ginebra San Miguel, ito po ay pwede ninyo na i-mix yung mga juice pang pag mag-iinom kayo. Then, dapat masarap yung pulutan ninyo kung iinom kayo nito. May mga sabaw, kagaya ng bulalo, nilaga na baka, nilaga na baboy, or sinigang na baboy, puro sinigang na isda na malaki, mga inihaw na isdang
gilupin o mga inihaw na pusit na malalaki o kahit hindi malaki basta sariwang isda kung wala kayong pambili ng malalaking isda. Kung doon naman sa probinsya ninyo may manok, mga sobra, magtinula kayo. Dabis na kulukan ito sa tinula na manok. Tapos lagyan mo ng maraming papaya. Sold na yung inom. Kahit mag-isa ka lang mag-inom, kaya mo po. Ang liit niya. Oh. Yan. Pag bumili kayo nga sa wholesaler, ito ay makakabili kayo ng marami. Saka makakatipid ka ng presyo mga 5 to 6, 7 pesos. Ay kung nakakaubos ka nito sa buwan ng mga 24 peraso. O 7 times 24, ilan yung natipid mo sa pag-inom. Ganon ang pagkwenta. Kung kayo naman nagkatinda, di yung tubo ninyo, ibili ninyo kung hindi naman niya ubos. Hindi ko pinaubos. Ito, mga tatlong. Pero ito, kaya kong ubusin kung masarap yung pulutan yung mga bulalo, nilaga na baka, gano'n, mga inihaw, gano'n. Yung mga sabaw, sarap nito, pulutan. Tapos, ang nagiinom ako, hindi ko minimix sa juice. Sinisingil ko siya ng puro. Pag nainom ko siya, kasunod agad yung malamig na tubig na marami. Kaunti ng tagay ko, isang baso ng tubig, ganun, or isa't kalahati. Para yung content ng alak nga, pagdating doon sa loob ng tiyan mo, bumaba yung content. Hindi ka malasing agad. Hindi masira yung kidney mo, hindi masira yung atay mo. Kung umiinom ka nito, halimbawa ganyan, kalahati sa baso ng tagayan, inom ka rin ng yung isang basong tubig na malamig o dalawa. Sobrang baba na ng content ng alcohol na pumasok sa katawan mo kasi meron siyang 2 baso ng tubig. Ganun yung pag-inom. Para yung atay mo, yung baga, hindi masira. Pag uminom ka ng maraming tubig na mas marami dun sa alak na ininom mo. Saka maraming pulutan. Para hindi ka magkasakit. Saka pag naiinom ka ng mga red wine, dapat busog ka muna para matagal kang malasing. Okay? Sa mga suki po ninyong tindahan, kung kayo po ay nagtitipid o tama lang yung budget niyo, kung sumasahod kayo ng 500 ay 595 pesos. Tapos may extra kayo para hindi na kayo bumili ng mahal na inumin o nag-i-enjoy, balak lang yung enjoy yung sarili niyo, makatulog kayo, bumili na po kayo nitong Ginebra San Miguel. Pag may dala kang 100 pesos, may sukli pang 25 pag yung medyo malaki dito or 24 ganun. Depende sa supplier, depende dun sa store na nagatinda. Ito naman ay magbibili mas sa mga tindahan 60. Ang bili ko nito sa wholesaler 54. Yan. Pwede magbinda 60, tubo ka ng 6 pesos. Ganun ang pagtinda. O, ganyan. Kung hindi ka marunong magtinda, tapos beginner ka pa lang ng mga alak, tanong-tanong ka doon sa marunong, then ito po pag may alak ka o sigarilyo na tinda, may tax po yan. Magbayad kayo ng tax. Yan, kung kakain ng business permit, barangay permit, new permit, BIR kung sobrang laki na yung negosyo mo. Ganun, okay? Bili na kayo ng Ginebra San Miguel, ang paborito ng buong Pilipinas na ng mga taga-nayon or din kahit sa Manila, etc. sa mga lugar, ang paborito nila na ito, kahit yung mga kabataan, minimix nila yan sa tang. Gagawin nila yan, sinisindihan nila ng lighter. Dumadalit yan pag sinindihan para pinapababa nila yung kontintong alak pag dumalit. Tapos may juice, minimix nila ganun. Yung mga babae sa kalalaki, yung mga teenager, ganun yung ginagawa. Pero may gumagawa pa rin ng ganun. Kinakalog nila, tapos ilalagay sa pitsil na may juice or may Yakult. Yan. Yun. Conforme sa panlasa mo, conforme sa taste mo, conforme sa style ng pag-inom mo. Kaya, yung nasabi ko, kung iinom ka, hindi ka magkasakit ng sakit sa atay, sakit sa baga, yun sa subukan. Mas maraming tubig, mas maliit yung alak, bababa yung content ng alcohol, then hindi ka magkasakit, okay? Yan. Okay. Ito po ay pinopromote ko sa mga magiinom. Bili na po kayo ng Ginebra San Miguel. Iba't ibang size po nito. Meron nitong 4 lapad, merong litro, meron na size ito ay 250 ml lang siya. Ito. Itong gin. Then,
Yung proof po pala nito ay 80 proof ang Geneva San Miguel. Okay. Basta, yung turo ko lang sa inyo yan. Bilhin na kayo. Pinopromote ko siya kasi promoter ako ng mga products. Okay, thank you for watching. Subscribe naman dyan. Ayun, likes and comment sa gusto itong ginagawa kong pag-vlog sa iba't ibang uri ng products. Ay mga OTB, bye-bye. Mabuhay kayong lahat. Lalo na sa mga mag-iinom. Okay.